and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig at taga-subaybay, siyempre sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Nainihatid rin po sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din po ng Adventist Community Service. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa ganap na sa himpilang ito ng radyo natin sa ganap na ika-10 hanggang ika-11 ng umaga. Natural, isang pagbati din po sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng bahagi na naabot ng ating programa. Gayon din po sa mga sumusunod via Facebook Live kung mayroon. At ayan po, binabati po natin ang ating mga kapatid dyan sa Sitio Banban, Barangay Nicolas Magsaysay, sa Pamilya Stories, sa Pamilya Balidyo, at sa pamilya ng Bartolome, ganun din po sa Pamilya Inano. At ganun din po sa aking partner, bagabay hindi ko kapiling ngayong umaga, ay si Brother Elder Jome Peria dyan po sa Sitio Silad. Bro, good morning po, at nawa sa tulong ng Panginoon gagaling na rin po ang iyong misis at muli po tayo magkakasama dito. Si Brother Dennis Roldan, good morning Brad. Brother John Hilario, elder po, isang elder din po, at ngayon sa bayan ng Sablayan, ayan. At ganun din po si Brother Tutu Ganoria, sa lahat na mga kasamahan naming mga elder. At ganun din po, natural, ang gas station dyan po sa Barangay Mapaya sa yung LRD gas station, masipag na masubaybay sa ating programa, At ganoon din po sa Pamilya Pilayo kay Madam Sitas Pilayo, kay Sir Elmer Mabuhay, at ganoon din po kay Sir Padilla, Good morning sa inyo lahat, sir. At ganoon din po ang ating kaibigan diyan sa kapatid diyan sa Barangay Purnaga, sa Pamilya Silistri, masipag magsubaybay sa ating programa. At marahil din po sa mga pamilyang Pilayo din po diyan sa Sitio Himamara. At narito po ang ating kasama ngayon umaga, si Sister AA Argelies. At sister, baka may babatiin po kayo. Ayan, isang mapagpalang araw po, at nais kong batiin kung nakikinig man ay ang pamilya ni Geraldine Silisana dyan sa Himamara. Isang magandang umaga po sa inyo. Ayan po. At baka meron po yung kaibigan mo dyan sa Okay, at ayan po, at bago po tayo
Ang tagapagbati po ay walang iba na inyong makakasama ngayon sa isang oras, at ganun din po ang aking partner ngayon, Sister A.A. Argelius. Ang iyong lingkod po sa Panginoong Hesus ay walang iba kundi si Elder Ray Argelius. At balik po tayo sa ating control. Ako ay aawit sa'yo, O Panginoon, habang mayroon pang pagkakataon. Marami pang mga taong landas mo'y hindi matuntun. Gamitin mo ang awit ko sa pagmimisyon. Sa simpleng himig kong ito'y iyong dinggin, at naway tugunin ang aking hiling. Ako ay aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus, ngayon, bukas, at magpakailanman. Ako ay aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus, ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y sandaling manalangin. Hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon Diyos. O Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos banal na siyang may lalang ng lahat ng mga bagay, mula sa sangkalangitan at hanggang sa sangkalupang ito. Sa umagang ito, narito po ang iyong anak, at pinapasakop sa iyo ang aking sarili, at umasa po lubos, O Diyos, na sa pamagitan ng patnubay na iyong Santong Espiritu, mabuksan ang drone ng awan ng mga langit, upang ang pagpapala ang siyang magpupuno sa bawat nangangailangan, mula sa kinalitlitan hanggang sa pinakadakil-dakilaan. Ama, ang programang ito patuloy pagpapalain, at ganun din po ang taga-subaybay at tagapakinig sa himpilang ito. Buksan ang kanilang puso't isipan, at madama nila ang presensya ng iyong dakilang pag-ibig na siyang nag-aalok ng daan tungo dyan sa langit na bayan. At ang lahat na ito, aking hinihiling sa iyo, Ama, patnubayan nawa ng iyong Santong Espiritu
at ito'y maging pagpapala sa bawat tagapagpakinig. At ito aking sinalang-alang sa matamis at banal na pangalan ng sinisinta mong anak, naming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay, at yan nga po. Bagamay naantala po tayo ng ilang Lunes, ngunit sa mga ating taga-subaybay ay dito na po tayo sa episode 3, na kung saan nung nakaraan dito po tayo samantalang nagtigil sa may pinamagatang ang pagbangon at ang pagbagsak ng mga kaharian. At ganun din po, yan nga po, ay dito na po tayo sa ikatlong episode, ang Panginoon ay muling darating. Ayan. Ang sabi nga po dito, si Kristo ay naparito nung una ayon sa Mateo 1:21. Pakibasa, Sister Asis. At ito po ang sinasabi sa Mateo 1 verse 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Ibig sabihin, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, na kung saan ay babalik o darating sa sanlibutan ito, hinulaan na pala ito ng mga propeta. At ito ay isinulat din ni Apostol Pablo sa Hebreo 9:28. At ganito po ang kanyang sinasabi: ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsampalataya sa Kanya. Ayan. At batid po natin na ang ating Panginoon ay mula sa Kanyang pagpanganak ay namuhay po siya bilang tao sa sanlibutan ito sa edad na 31 years old. At batid po natin lahat ng mga Kristiyano nga siya ay nabautismahan noong 27 AD, at siya ay napako sa krus dahil sa ating kasalanan, at namatay siya noong 31 AD. At bago po siya namatay, ang napakaganda po dito mga minamahal na mga kapatid, ay miniiwan po siyang pangako sa bawat isa sa atin. At ito'y sinabi niya sa kanyang mga alagad nung siya'y narito pa. At ito ating matatagpuan sa may apat po tayo na tatalakayin po dito. Una, ang pangako ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagparito. Pakibasa po, Sister Isis, sa Juan 14:1 hanggang 3, kung ano po ang pangako ng ating Panginoon. John 14:1-3. Huwag magulumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So number 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayan. Salamat po, Sister. Na kung saan ay, kung baga, hindi lamang basta umalis ang ating Panginoon, kundi napakagandang pangako ang kanyang iniwan sa kanyang mga alagad. Maging sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Na kung saan, hindi lamang siya basta aalis na pupunta sa langit, kundi pupunta siya sa langit upang, anong sabi po niya? Upang ipaghanda po tayo ng
tahanan doon, ano po. Pero ang sabi po niya, baga may wala, aalis siya sa pasamantala sa lupang ito. Pero anong sabi niya sa talatang 1? Maliwanag na sinabi po niya, mga ginigilyo po natin, mga tagapakinig, na sabi niya, huwag maguluminahanan ang inyong puso. Magsampalataya kayo sa Diyos, magsampalataya naman kayo sa akin, purihin ang Panginoon. Ano po? Talagang ang nais ng Panginoon na ating sampalatayanan, maging ang kanyang mga sinugo, higit sa lahat ang kanyang pangako na kung saan siya'y pupunta sa langit at muli siyang babalik. At hindi lamang siya pupunta sa langit basta't okay na, sapagkat kasama na niya ang kanyang Ama doon, kundi hindi siya paparoon sa langit para lamang sa mga tagalangit, kundi para din naman na sa atin na naiwan dito sa sanlibutan, na kung saan sabi niya, pupunta siya sa kanyang Ama sa talatang 2 upang ipaghanda niya ang bawat isa sa atin ng tahanan, no? Ano kayang kaganda, sister? Yung tahanan sa langit, na kung makakita tayo ng pinakamagandang tahanan dito sa lupa, ay tayo'y na humahanga na, ano kaya kung Diyos na ang may gawa ng tahanang ito, no? Kung sa gawa nga ng tao, napakaganda, ano pa kaya kung Diyos ang may gawa, no? Marahil siguro hindi ito pumasok kailanman sa isip ng tao kung anong ganda ng tahanan ni ihanda ng ating Panginoon, At sa ikalawa, sabi niya, pinagtibay ng mga anghel. Ayon sa gawa, pakibasa nga po, ang kanyang pangako, mga kapatid, hindi lamang basta nangako siya sa kanyang mga alagad, kundi ang pangakong ito na kung saan pinagtibay pa ng mga anghel din. Naging saksi din ang mga anghel pala, Sister Isis, na kung saan ating matatagpuan sa gawa 1:9 hanggang 11. Pakibasa po. Ito po ang sinasabi sa Gawa 1 verse 9. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at kunubli sa kanilang mga paningin. 10. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito, may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. 11. Na nangagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Etong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ayan, napakaganda, na kung paano nasaksihan ng mga tao nung unang nakakita sa kanya, sa kanyang pag-akyat sa langit, ayon sa sinabi din ng mga anghel, ganun din ang ating makikita sa kanyang pagparito, Talaga namang kung tayo ay talagang naghihintay sa Panginoon, nakaka-excited po ito, Sister At ang ikatlo po, ating matatagpuan sa talatang Tito 2:13, nang sabi niya dito, sinasampalatayan din naman ito ng mga unang Kristiyano. At ito, bago mangyari ang mga bagay na ito, mga kapatid, hinula sa ika-4 na talata ay matatagpuan po natin na kung saan sa Judas 1:14 hanggang 15, nang sabi niya dito, hinulaan din naman ito ng mga propeta. Ayan. At pakibasa po, Sister Isis, sa Judas 1:14 hanggang 15, ano po ang kanyang sinasabi? Ito ang sinasabi sa verse 14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang sa laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng magsasama sa lahat ng kanilang mga gawang makasasama, na kanilang ginawang may kasamaan, at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kaniya ng mga makasalanang masasama. Ayan.
Ano po? Kung ating titingnan mga ginigilyo po natin tagapakinig at mga taga-subaybay, kung saan parang imposible na kung saan isang tao nakakita ng isang pangitain na ito'y mangyayari sa hinaharap at talagang nangyari kung ating susuriin at subaybayan ang banal na kasulatan, halos mahigit kumulang sa 1,000 years po na natao si Enoch bago dumating ang ating Panginoon. Pero bago siya namatay, nakita na niya ito sa kanyang pangitain at ito'y kanyang hinulaan na ito'y mangyayari. At kung ating babalikan ang mga aklat ni Enoch na kung saan ay si Enoch ay lumakad ng 300 years, sa ibabaw ng sanlibutan ito nakasama ang ating Panginoon, at si Enoch hindi nakakaranas ng kamatayan at siya'y dinala ng ating Panginoon sa langit. Napakapalad ni Enoch at siya lamang nakakahula at nakakakita na kung saan ito'y mangyayari at nangyari nga. At pupunta po tayo sa anyo ng kanyang pagdating ayon sa Mateo 25:31 na kung saan una, kasama ang mga anghel. Pakibasa po, Sister A. Ito po ang sinasabi sa Mateo 25:31. Datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Ayan. Ang pagparito pala ng ating Panginoon, magliban na makikita ng lahat ng mga mata, hindi lamang siya nag-iisa, kundi kasama ang lahat niyang mga anghel. Anong daming hukbo ito, mga kaibigan at mga kapatid, mga ginigilyo po namin tagapakinig. Talagang siguro sa pakiramdam ko lang, imagine, parang punong-puno siguro ng liwanag ang buong mundo. At kung ating titingnan ang bilang ng mga anghel, makikita po natin at mababasa dito sa Apokalipsis 5:11 at ganito po ang sinasabi. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Ayan. Walang tinumbok na bilang si Juan, kundi ang sabi niya tig sa 10,000 at libo-libo. Talagang hindi marahil kaya bilangin ng tao ang bilang ng mga anghel na maging kasama ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik sa sanlibutan ito. Pangalawa, sabi niya dito, tatlong kaluwalhatian ang dala niya. Pakibasa po, Sister Isis, sa Lucas 9. Take note po, mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay. Matatagpuan po ito sa Lucas 9:26. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahiya siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kaniyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Amen. Purihin ang Panginoon. Sister, na kung saan parang may babala siya, na kung saan sa kanyang pagparito, una-una ikakahiya ng ating Panginoon ang nagkakahiya ng kanyang salita, at matindi ang kaluwalhatian nga ng isang anghel. Kung ating babasahin dito sa Mateo 28:2-4, napakatindi. Ano pa kaya kung mag-combine ang tatlong kaluwalhatian ito? Anong mangyayari sa sanlibutan ito? Pakibasa nga ang kaluwalhatian ng isang anghel, Sister AA, 28.
ng Mateo 2 hanggang 4 kung ano po katindi ito. Sa Mateo 28 verse 2, at narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. 3. Ang kaniyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputing parang nyebe. 4. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga taong patay. Ayan, ano? Yun po ang kalwalhatian ng isang anghel, ano ho? Nangangatal, nayayanig, hindi lamang ang sangkalupaan, kundi ang sangkalangitan din naman. At ang kanyang suot, maputi, nagniningning na parang nyebe, ano ho? At ang kanyang lakas, kaya niya magpagulong ng anumang laking bato. At dahil sa kanyang kaningningan, tingin ng mga bantay sa libingan ng ating Panginoon, kung saan naroon ito nangyari ano po sa bundok ng Gulguta, na kung saan nung makita ito ng mga bantay ay sila'y nanginginig at waring, sila'y patay, kung baga nagsipagkulap sila, ano ho, bagsak sila dahil sa kaningningan ng isang anghel, ano po. Ano pa kaya ang sabi ay ni Apostol Juan, liberador, na kung saan libu-libong mga anghel, no? Hindi niya kayang bilangin. At higit sa lahat, kung anong kaluwalhatian ng isang anghel, mas matindi marahil ang kaluwalhatian ng Diyos Anak, higit sa lahat ng Diyos Ama. Ano po? 3 kaluwalhatian ang kanyang dala, matindi ito. Ang sabi niya dito, nakikita sa pangatlo, makikita ng lahat, no? Pakibasa sa Apokalipsis 1:7. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ayan. Hindi sikrito ang kanyang pagdating, kundi hayagan, ano po. At makikita siya ng lahat ng mga mata. Ang napakaganda dito, kung handa ang bawat Kristiyano na salubungin ang ating Panginoon, natural, kagalakan, ano po, na para bagang isang kasintahang babae na ang lahat excited na makita ang kanyang ganda, ano ho. Ngunit paano naman kaya itong mga tao na kung saan ang ilan ay hindi nagsipaghanda? At ang sabi niya dito, sa unang pagparito ng ating Panginoon, ano po, ay marami, no, ang nagsilitaw na mga bulaang Kristo din naman, ano ho, ang nagpapanggap na sila din daw ang Kristo o nagdadala din sila ng pangalan ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay, marami din nagsisilitaw ng mga bulaang guro nga nagtuturo din naman base sa banal na kasulatan, na kung saan sila din daw ay mga misyonero ng Panginoon. Ngunit may babala sa mga ganitong mga tao nga nagdadala ng salita ng Panginoon, ngunit wala sa kanilang hindi sa kanilang ano tawag dito? Kung baga hindi nila kinabubuhay, ayan. Kung baga hindi ayon sa kanilang pamumuhay. Ayan. Pakibasa po, Sister Isis, sa Mateo, ito yung babala, ano po, Mateo 24:23 hanggang 27. Pakibasa po. Ito po ang sinasabi. Verse 23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hirang. 25. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. 26. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, saya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikitang hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao.
Ayan. Talaga namang sabi nga hindi nga sikreto ano po. Kaya kung may magpapanggap na sila ang Kristo, sila ang mga propeta, ang sabi nga ay hindi tayo basta-basta maniniwala o susunod ano po. Kaya kailangan po ang bawat isa sa atin, mga ginigilyo po natin, tagapakinig at taga-subaybay, ay magsaliksik. Anong sinasabi sa Isaiah 34:16? Ang sabi po dito ay saliksikin ninyo, anong sabi nga? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon at pinisan ng kanyang espiritu. Kung baga, huwag tayong aasa sa tao, sapagkat ang bawat isa sa atin may kahinaan. Lahat tayo bilang tao mula sa alabok ng lupa at tayo'y marupok. Magliban na ating paniwalaan ang salita ng Diyos at walang iba kundi itong banal na kasulatan, sapagkat ito ay buhat sa bibig o sinalita ng bibig ng Panginoon. Ayan po. At bago po tayo magpapatuloy, samantala po nating putulin ang ating pag-aral at tayo po'y makinig ng isang makalangit na awitin mula sa ating kontrol. Okay po, salamat po sa nagbigay ng mensahe ng awit. At yan nga po, sa ating pagpapatuloy, ang sabi nga po dito, ang gagawin niya sa kanyang pagdating, una, magbigay ng gantimpala sa mga banal. Natural po, ano po? Napakapalad ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Ano po?
Pakibasa po, Sister Isis, sa Mateo 16:27. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagawi bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ayan. Sa kanyang pagbabalik pala, gagawad niya ang gantimpala, pero ang bawat isa hindi parehas-parehas sapagkat marahil hindi din parehas-parehas ang pamumuhay o gawain sa buhay natin, ang gawain ng bawat isa sa atin sa sanlibutan ito, ano po. At ang sabi niya dito, una, buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, pamanang kaharian. At yan nga po, ano ho. Ngunit napakapalad nga po yung mga banal nga nagsisitupad ng mga utos sapagkat hindi lamang buhay na walang hanggan kundi pamanang kaharian. Anong ganda nito, no? Anong ganding pala ang kanyang dala para sa bawat isa sa atin. Pakibasa nga po sa buhay na walang hanggan, sinasabi po niya, sister, dito sa 1 Thessalonica 4:16-18. Ito po ang sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ayan. Kaya anong sabi? Babalik ang Panginoon para sa mga banal at hindi siya basta lalapat sa lupang ito kundi salubungin lamang ang mga banal sa hangin. Ano po? Na kung saan ay, kaya nga sabi, mapalad ang malakip sa unang pagkabuhay. Ano po? Ay, ibig sabihin, kung may unang pagkabuhay, may ikalawang pagkabuhay. Kung may unang kamatayan, ay di natural, may ikalawang kamatayan. Ano po? Ito ang kumbaga kawawa naman yung hindi malakip sa unang pagkabuhay. Ano po? Bagamay sila'y bubuhayin, mamamatay sila uli. No? At sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoon, bagamay sila'y buhayin, papunta na sila sa walang hanggang kaparusahan. Ano po? Ang sabi nga po niya dito, ang pamanang kaharian, ano po? Ating mapatatagpuan sa Mateo 25:34. Pakibasa po, Sister Isis. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen. Purihin ng Panginoon. Ano po? Napakapalad ng malakip sa unang pagkabuhay. At ganun po, ang sabi nga po dito, ngunit ito yung maibibigay niyang gantimpala sa mga banal. Ano po? Ngunit ang hindi mabilang sa mga banal, kawawa mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay sapagkat walang hanggang kaparusahan. No? Una, walang hanggang kaparusahan. Pangalawa, anong walang hanggang kaparusahan na ito? Hindi lamang basta parusa, kundi ito po imperno. Ating mababasa ang walang hanggang kaparusahan sa 2 Thessalonica 1:8-10. Pakibasa po, Sister A. 2 Thessalonica 8 hanggang 10. 1 verse. Ito po ang sinasabi sa verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulhatian ng kanyang kapangyarihan. 10. Pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisisampalataya sa araw na yaon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniniwalaan. Ayan. Kaya,
dapat po natin sampalatayanan, ano po, ito yung patutuo ng mga banal nga naliligtas, sapagkat nakikita rin nila ang mangyayari sa mga hindi maliligtas o parurusahan, ano po. At ang sabi nga po niya dito ay hindi lamang parusa basta-basta kagaya sa ikukulong o igagapos, kundi ang sabi nga po dito ay sa imperno pa. Hindi ibig sabihin pag imperno, pagkakaalam ko ng imperno. Ano ba pagkakaalam mo ng imperno, Sister? Ito ang impyerno ay para sa akin, ito ay puno ng mga taong nagkasala at hindi nagsisi sa kanilang mga ginawang kasalanan nung dito pa sila sa lupa. Oh, okay. At Kung i-describe siya ay isa siya sa mainit o dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon na sa kanila ay nagpaparusa. ayan, hindi ito ginusto ng Panginoon, kung baga, ano po, ang imperno, ito'y kaluwalhatian ng Panginoon, sabi ni Sister A.A., no? Ngunit, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ito ay gantimpala sa mga banal, ikaluwalhati ng mga banal, ano po, sapagkat kaluwalhatian nga po, natural ng Panginoon. Ngunit, ang kaluwalhatian na ito, na ikaluwalhati ng mga banal, ito po pala ay parang imperno sa mga makasalanan, at itong kaluwalhatian ng Panginoon na ikaluwalhati ng mga banal, ikasusunog naman ng mga makasalanan. Ayan, pakibasa po sa Mateo sana tayo, Sister? Mateo 25:41,46. Pakibasa po. At ito po ang sinasabi, Mateo 25 verse 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy ng walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At sa 46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Yun po pala, ano po, ng imperno po pala ihanda para kay Satanas, no? At hindi naman pala at sa kanyang mga anghel. Kumbaga, para lang pala ito sa mga makasalanang mga anghel, ano po. Ngunit, dahil ang mga tao ay mas pinili po nila ang kasalanan din, na kung saan ang kasalanan na ito ring ginawa una-una mula kay Satanas, kaya kung saan mas inakap ng mga tao yung kasalanan kaysa kabutihan, ano po. Kaya nasama ang tao sa imperno, na kung saan para lamang ito kay Satanas. Kaya may panawagan po, ano po, Sister AA, na kung saan apat na talata rin ating o tatlo po, ano, na ating subaybayan po dito para sa panawagan kung ano ang dapat nating gagawin para mabilang po tayo doon sa mga banal at hindi tayo mabibilang doon sa mga makasalanan. Pakibasa po sa anong gagawin ng Panginoon sa una, gagawin ng mga masasama. Ito yung mga gagawin ng mga masasama. Ating unahin po natin kung ano ang gagawin baga ng mga masasama. Sa Apokalipsis 6:14 hanggang 17. Pakibasa po. Verse 14. At ang langit ay nahiwa na gaya ng isang lulong aklat kung nalululun. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. 16. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at galit sa kordero. 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Ayan. Habang nagtutuwa at nagsipaglundag ang mga banal, habang sinasalubong pa nila ang Panginoon sa alapaap ng langit, ano po. Ngunit itong mga makasalanan, magsisitakbo pala sila sa mga yungib, ano po, at magsitago. Mas piliin pa nila, mga ginigilyo po natin tagapakinig at tagusubaybay, na kung saan maipit sila ng mga laking bato.
kaysa makita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po? Maliwanag sinabi sa talata, ano po? Nang sabi niya dito, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Para bagang hindi nila matingnan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Ganun pala siya, ganun pala katindi ang kaluwalhatian na kanyang taglay o dala. Ano po? Ate, ang sabi nga po dito, ito yung gawain o gagawin ng mga banal, no? Ng mga masasama pala, sister, no? Sila magsitago sa mga yungib, ano po, at mas gustuhin nila na ipitin o maipit, tibagan sila ng mga bato kaysa makita nila ang ating Panginoon. Ayan. Ngunit, ang gagawin naman ng mga banal, ano naman ang gagawin ng mga banal sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon? Pakibasa po sa Isaias, take note po, mga ginigilyo po natin tagapakinig at taga-subaybay, Isaias 25:9. Ito po ang sinasabi, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ayan, habang nagsipagtago ang mga makasalanan, nagsipagtuwa naman ang mga banal at ang sigaw pa nila, ito nang matagal nating hinihintay na Panginoon at ito na ang magliligtas sa atin. Ayan, napaka sarap damhin, ano po, mga ginigilyo po natin, tagapakinig at taga-subaybay. Ano po, Sister Isis, ano po. At kailangan po ang bawat isa sa atin, mga ginigilyo po natin, tagapakinig at taga-subaybay, dapat po tayo maghanda, ano po, anumang bagay, anuman ang ating haharapin, anuman ang ating sasalubungin, anuman ang ating pupuntahan, naghintay ba tayo o tayo pumupunta? Ang bawat isa sa atin, kailangan maghanda para kumbaga hindi tayo masorpresa, ano po? At bilang paghahanda, kailangan po nating gagawin ito, hindi lamang maghanda tayo sa ating sarili, gumawa ng mabuti, ipangaral ang Ibanghilyo ng tungkol sa kaligtasan, ipangaral ang pabalita tungkol sa ikalawang pagpapabalik ng ating Panginoon, kundi maghanda tayo higit sa lahat ng daan patungo dyan sa langit na bayan. At ating matatagpuan sa Amos 4:12. Pakibasa po, Sister Ito po ang sinasabi para sa ating huling talata. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubungin mong iyong Diyos, O Israel. Ayan. Bilang paghahanda, hindi lamang basta maghanda, kundi maghanda po tayo upang salubungin ang ating Diyos. May binanggit po siyang pangalan Israel. Ay paano po tayo mga Pilipino? Mga kapatid, mga ginigilyo po natin tagapakinig, mga Israelita po tayo sa spiritual at hindi sa physical o residential, ano po, kundi mga Israelita po tayo spiritual at alam po natin ang mga kaugalian ng mga Israelita, ano po. Dapat po natin saliksikin ang banal na kasulatan at itanong po natin sa Diyos at sasagutin po niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal sa mga kanyang mga sinulat sa banal na kasulatan, ano po. At maikli na po ang ating oras at tayo po ay samantalang magtatapos, ano po. At pakiabang na lang po sa ikaapat na episode na kung saan mga tanda ng ikalawang pagparito ni Kristo. Ayan po, napakaganda po ng ikaapat na episode po natin, ano po, mga tanda ng ikalawang pagparito ni Kristo. At ayan po. At bago po tayo magtatapos, ibalik po natin sa ating control at makarinig po tayo ng makalangit na awitin. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag
sa pagsubok at lumbay. Naroon siya at dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan, alalahanin mo sana na minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Okay, sa punto pong ito, kami po ay mamaalam na, at hanggang sa muli po nating pagkikita o pagsasama sa programa po ito, Tinig ng Pag-asa. At para sa ating pagtatapos, tayo po ay sandaling manalangin. O Panginoon, Amang Banal, Diyos nga nagbigay sa bawat isa sa amin ng pribileyo upang dalhin ang iyong salita sa himpilang ito. Aking dinadalangin, O Ama, na ang bawat taingang nakikinig nawa magtumimo po ito sa kanilang puso't isip upang madama po nila na at maalala na ang hiram na buhay na ito mula sa iyo, O Diyos, at ikaw lamang ang may karapatan nito, O Ama, kung hanggang kailan mo ito'y babawiin. Ngunit aking hinihiling, O Ama, sapagkat sa iyo kami nagsimula pakiusap, nawa sa iyo naman kami babalik, sapagkat ikaw lamang ang may karapatan sa bawat isa sa amin, sapagkat ikaw Diyos ng pasimula at Diyos magpasawalang hanggan. Ama, patuloy din po ang aking dinadalangin ang lahat na may mga sakit. Pagalingin nawa sila ayon sa iyong kalooban, ayon sa kanilang kahilingan, at sa pangalan po ng Adventist World Radio sa himpilan ito, radyo natin, sa tinig sa ating station manager, Ma'am Brenda Dais, at ganoon din po sa ating technician, si Sir Robert. Kami po ay nagpapasalamat na kung saan patuloy mo binibigyan ng pagkakataon upang gamitin ang himpilang ito. Ama, patuloy din po silang bigyan ng sapat na kalusugan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, makasama po nila sa habang panahon, at may layo sila sa mga sakit. Patuloy po silang gabayan sa kanilang pinansyal na pangangailangan sa araw-araw. At ang lahat na ito, aming binabalik sa iyo ang mataas na pupurit luwalhati, alang-alang sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Siya'y darating,
Jesus muling darating.